Una po sa ating mga balita, isa pang proyekto sa pagpapaunlad ng mga komunidad ang pinasinayaan ngayon ni Pangulong Aquino. Ito ay ang rehabilitasyon ng mga kalsada at pagawaing bayan na iba yung magpapabilis pa sa daloy ng kalakalan at makapag-aangat ng pamumuhay ng mamamayan. Alamin natin ang kabuuang ulat mula sa aming kasamang si Rocky Ignacio, live mula sa Lingayen, Pangasinan. Magandang hapon sa iyo, Rocky. Yes, maraming salamat. Magandang hapon din. Biyaheng Northern Luzon, si Pangulong Aquino ngayong araw. Sa Lingayen, Pangasinan, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Lingayen-Binmalay Road. Ang Rehabilitation at Improvement Road Project ng Phase 1 at Phase 2 ay nagkakahalaga ng 20 million pesos. Pero nakatipid-an ang gobyerno dito na mahigit 800,000 piso sa road project na naglalayong pabilisin ng biyahe na mula Lingayen at iba pang karatig lugar. Ang pondo po ay nagmula sa road user tax ayon kay DPWH Secretary Simpson. Nagagamit na kasi ng tama ang pondo kaya lahat anya ng mga pangunahing kalsada dito ay maayos na at konkreto. Samantala, muli namang pinapurihan ni Pangulong Aquino si Secretary Simpson dahil sa pagsasaayos ng mga kalsada gamit ang tamang pondo. Sabi ng Pangulo, malaking tulong din ang naging tiwala ng publiko sa tuwid na daan. Ang naturang proyekto po ay magbibigay daan din para itaas ang industriya ng turismo, katulad na rin ng 100 Islands, pati na rin ang pinagmamalaking bangus dito. Sinututukan na rin anya ang road Lingayen o Pangasinan, Zambales, Tarlac para pabalisin ang biyahe at transaksyon. Dito muling inulit ang Pangulo na walang maiiwan sa kaunlaran dala ng tuwid na daan. Narito ang naging pahayag ni Pangulong Aquino. Isang proyektong bunga ng ating pagkakapit-bisig at pagbabayanihan sa tuwid na daan. Ang sinaayos na Lingayen-Binmalay Road na pihadong mag-aatid na mas maraming oportunidad para sa Kalakang, Pangasinan. Ang daang ito ang alternatibong ruta para sa mga turistang dumadagsa para bisitahin ang inyong kilalang 100 Islands, gayon din ang mga dinadayong beach resorts sa Bolinao. Ang mga produktong inyong iniluluwa sa ibang bayan, gaya ng inyong napakasarap na bangus at bagoong, pero hindi ako nagpaparinig na rin. At ang mga binabaksak na produkto sa inyong pamilihan, ito rin ang daang binabagtas. Samantala, sinundan naman ang naturang event ang Pangulo ng pulong na Pangulo dito sa local at community leaders. 2 linggo bago ang eleksyon, hindi kahit ang Pangulo ang mga Pangasinense na bigyan sana makatulong sa mabuting pamahala. Ang Pangasinan ay may 1.6 milyong botante. Nauna nang sinabi ng Pangulo na magiging masigasig ang Liberal Party sa kampanya para matamo ang target na 12-0 vote pabor sa Team Pinoy. Sa harap na rin ito ng pinaka-huling Pulse Asia Survey kung saan nagsabing malaki ang tsansa ni na Senatorial Rizal Ontiveros at Ramon Magsaysay Jr. na makakuha ng Senate seat. Sinasabi nga ang Pangasinan po ay itinuturing na pangatlo sa pinakamaraming botante. Una ang Cebu na sinundan ng lalawigan ng Cavite. Samantala dito sa Pangasinan, nakasentro pa rin ang plataforma sa mabuting pamamahala o paglaban kontra katiwalian, partikular na ang pagbaka sa rice smuggling. Narito muli si Pangulong Aquino. Kailangan po ng Pangasinan. Kaya napaka-importante na makakatulong natin ang local government units para mapabilis po ang pag-arangkada ng asenso ng Pangasinan. At hindi po ako magsasawang sabihin, lahat po ng pagbabago kayo ang gumawa ng mga pagbabagong ito. Madalas, napapaisip nga tayo, di po ba't kay tagal na natin hinihintay dumating ang mga tagumpay na tulad ito? Hindi ba't noong pasanay tunay na serbisyo na ang natatanggap ng mga Pilipino mula sa gobyerno? Napakalaga nga po ang nahalalan sa kapalaran ng Pilipinas sa mga susunod to. Nasa kamay ulit ng bayan kung saan ititimo ng bansa. Pipili ba tayo ng mga pinunong handang makisagwan pasulong sa tuwid na daan? O tataya ba tayo sa mga politikong magiging kontratsyempo lang sa ating pagsulong? Mas mapapadali nga po ang ating desisyon ngayong mapapagpilian ng bayan ng mga tuwid na lingkod bayan. Wala po tayong ibang tinutukoy, siyempre kundi ang Team Pinoy sa Senado at ang mga kakampi natin sa landas ng pagbabago sa inyong lokal na gobyerno.
Samantala matapos nga makapagpahinga kahapon ng umaga, patuloy naman o tuloy sa pagsabak si Pangulo Aquino kasama ang Team Pinoy dito sa Pangasinan. Mamayang alas 2 ay muli ito makikipagpulong sa local at community leaders dito sa Urdaneta City. Mula pa rin dito sa Pangasinan para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Rafi Ignacio.